unlad sa'yo ay posible. Kinabukasan ng bansa sa kamay mo nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila masecure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas magandang term? Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo, wala kayong ChatGPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong ChatGPT, ha? Bulayog. Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. Unintelligent. Anong ibang term? Ayoko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan, pero bobo, intellectually challenged. Yan. Mas maganda yan, no? Yeah, sige. Okay. Masasyal! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary, na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila. At parang bang sa kanila, intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So, isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila, and parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas, tapos noong ikaw ay nanalo, ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas, tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption, at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay, hindi ko alam anong tawag dyan, sinungaling. Ang tawag dyan ay budol. Anong mas magandang scam?
Yung ano, ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social ng ano, budol? Ha? Ano? Yun, pag-isipan natin kung ano yun. Pero sa isa, meron na tayo, intellectually challenged. VP, yung reaction mo talaga yung sinasabi ni BBBM na no significant impact sa ating economy yung Israel and Iran. Well, we're not surprised. We have leaders who are intellectually challenged at the moment. Thank you, VP. Sa drinks mo na. May dugo kang bayani, kaya ikaw ang pinili. Mag-aahon sa bayan, sa sinadlakang pusaali.